Na po minsan, meron pong isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki, isang tatay na may sakit at naghihingalo na. Habang siya po ay nandoon sa hospital, nakahiga, nakatubo na lang po para siya'y nakakatanggap ng oxygen, ng hangin. Nakapalibot na ang kanyang mga anak sa kanya. At sabi ng kanyang mga anak, meron kayang huling habilin si tatay sa atin. Kaya nga po, nilapitan nila itong lalaki, ang kanilang ama, tinatanong, Papa, ano ba ang gusto mong sabihin sa amin? Ito pong matanda, bigla, parang nasasakal po sa kanyang paghinga. Sabi po nung panganay, lumapit kayo. May sasabihin si Papa. At lalo pong nahihirapan sa pagsasalita, sa paghinga. Itong lalaki, ano kayang gusto sabihin ni Papa? Sabi po ng mga bata, sila'y nagkakagulo. Hanggang nakita po nila yung kamay nitong kanilang tatay. Tinuturo po yung oxygen. Tinatapakan po nung paa nung anak. Yung pala hindi makahinga, sinasabi. Alisin mo yung pagkatapak mo, mamamatay ako, sabi niya. Pero ang simpleng aral lang po, gusto ko maalaala nyo ito. Sabihin mo pag nasasaktan ka. Speak up. Say something. If you are in pain, if you're hurting, yan ang problema na napakarami sa atin. Meron tayong masamang nararamdaman, masama ang loob mo, nagagalit ka, naiinis ka. Ano ang ugali natin? Kinikimkim natin. At ano ang epekto nito? Nagdurusa ka. Because of your inability to speak up, you're hurting more yourself. But remember this, by speaking up, you're releasing yourself from pain. Marami dyan, nagpapatuloy yung sakit pagdurusa. Bakit? Hinahawakan pa rin yung sakit ng kanilang kalooban. Amen? Magsalita ka. Sabihin mo para mag-umpisa ang paghilom ng iyong kalooban. Kung hindi ka magsasalita, kamukha nung tatay, masasakal ka. Lalo kang masasaktan, mamamatay ka. Hindi po ba ito ang halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? Nagsalita ang Panginoon. Sinabi niya yung kanyang disappointments dito sa mga bayan na hindi naniwala sa kanya. Kahit na nagpakita ng himala ang ating Panginoon, ayaw pa rin nilang magbalik loob sa Diyos. Sinabi ng Panginoon, kawawa kayo. Sinabi ng Panginoon, kung nagpakita lang sa Sodoma at Gomora lang, nangyari itong mga himala, nagbago na sila. Pero kayo, nanatili pa rin kayong matigas ang ulo, matigas ang puso. Jesus spoken up his pain. He communicated his hurt, his disappointment. And we are invited to do so. Huwag mong hahayaan na nakatago yung iyong galit at sakit ng loob. Sabihin mo, dahil tandaan po natin, ang mga tao, wala namang antena. Hindi ka mauunawaan ng iba kung hindi mo sasabihin sa kanila. Amen? Magsalita ka. Isa pang problema natin ito. Meron tayong problema sa ibang tao. Hindi natin sinasabi sa kanila. Kung hindi doon sa mga hindi naman talaga concerned doon sa ating problema. May problema ka sa biyanan mo? Bakit doon sa kapitbahay mo siya kinekwento? May problema ka sa asawa mo? Bakit doon ka sa mga kakumari mo nagsasalita? May problema ka sa mga katrabaho mo? Bakit doon ka sa asawa mo nagsusumbong? Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Sino ba ang nakasakit ng kanyang kalooban? Sino ba ang mga hindi naniwala? Sila ang kanyang kinakausap. Hindi niya sinabi yung kanyang sakit ng loob sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulos. Jesus spoken up directly to these people who have hurt his feelings. Sabihin mo dun sa tao na nakasakit ng iyong kalooban. Kahit na sa tingin mo na magagalit siya, ang mahalaga, pagkatapos mo magsalita, wala na yan sa iyong puso. Dahil pag nanatili yan sa iyong kalooban, magiging lason yan, ikaw ang kawawa. Di po ba? At sana, pagkatapos mong sinabi dun sa tao, wag mo nang kukunin yung sakit ng loob at ibabalik ito sa iyong puso. Ang dami sa atin ganyan
Pagkatapos mag-usap, hindi pa pala tapos yung problema. Bakit nagpapatuloy yung hidwaan? Kasi hindi mo pa inalis sa iyong kalooban. Pag sinabi mo na, ibig sabihin, nilinis mo na ito, inalis mo na ito sa iyong isip, puso. Hayaan mo na doon. Mag-move on ka na. Amen? Bakit napakahalaga na sabihin mo na sinaktan ka ng iba? Kasi pag hindi mo sinasabi, binibigyan mo sila ng kalayaan at ng permiso na pagpatuloy nila yung pagtrato sa iyo. Ano po ang kasabihan? Silence means yes. Di po ba? Pag wala kang sinasabi, ibig sabihin okay lang na tapak-tapakan kanila. Okay lang na abusuhin kanila. Okay lang na saktan kanila. Pero ang tanong ko sa inyo, okay lang ba talaga kayo? Okay ka lang ba talaga? Ayos lang ba talaga sa iyo na ginaganyan kanila? Kaya nga binigyan ka ng dila ng Panginoon para magsalita ka. Kung hindi sila titigil doon sa kanilang ginagawa, pagkatapos mo magsalita, hindi mo na problema yon. Amen? Problema na nila yon. At kanino sila mananagot? Sa Diyos. Pero sesermonan ka ng Diyos kung hindi ka magsasalita. Kaya nga binigyan ka ng bibig para gamitin mo yan. Sabihin mo pag may ginagawang masama ang ibang tao sa iyo. Kung hindi ka magsasalita, tandaan niyo po ito, walang magbabago sa trato ng ibang tao sa iyo. Mananatili, nasasaktan ka nila, pagpapatuloy ang pag-aabuso nila sa iyo. Alam ko, marami po sa atin takot, marami sa atin nahihiya. Kaya nga, hilingin natin ang lakas ng loob galing sa banal na Espiritu. Gamitin natin ang ating mga salita. Sabihin ang masamang ginagawa ng iba para tumigil ang hindi tama na kanilang pagtatrato. Walang masama kung sasabihin mo yung masama na ginagawa ng iba. Speak up to heal yourself. Speak up so that the abuse can also stop. Makakapagsalita ka lang ng mabuti kung nasa iyong banal na Espiritu. Kaya bago ka magsalita, hingin mo ang tulong ng Diyos. Meron po akong tip, may advice ako sa inyo. Lalong-lalo na sa lahat ng dumadaan sa pagsubok. May 3 P na dapat natin alisin pag tayo ay nasa gitna ng ating mga problema. Pag naalis mo itong 3 P sa iyong pag-iisip, diyan magiging mas smooth, magaan at makakayanan mo ang lahat ng iyong pagsubok. Baka naman lalong nagiging mahirap at mabigat ang inyong buhay dahil meron kayong 3 P sa inyong pag-iisip sa gitna ng inyong problema. Ano po yung 3 P na mentality pag tayo ay namomroblema? Una, iniisip natin palagi na ang problema ay permanente. But that is wrong. Kamukha palagi sinasabi na dumadaan sa pagsubok. Hindi na matatapos ito. Kailan ba matatapos ito? Kailangan natin isipin na walang bagay na permanente dito sa mundo. Ang permanente lang sa ating buhay ay ang ating kaluluwa. Kaya yan yung natitira pagkatapos nating mamatay. Ang lahat ng bagay ay nagbabago. Kaya nga meron tayong mga seasons, may tag-ulan, may tag-init. Kahit na ilang taon sa isip mo nagtatagal, may katapusan yan. At kailangan mong hayaan ang oras, ang Diyos na gumana sa inyong buhay para merong magbago. Kaya alisin mo sa iyong pag-iisip na wala nang magbabago. Hindi totoo yun. Palaging merong nagbabago. Kahit na pagkakasala ng isang tao, kahit ng pinakamakasalanan ng tao, darating at darating sa punto ng kanyang buhay na siya ay mapapaisip, siya ay matatauhan, siya ay magigising, at siya ay magbabago din. Kaya alisin natin sa ating isip na ang problema ay permanente. Kaya lalo tayong nadidepress, lalo tayong nalulungkot dahil iniisip natin bukas pagkagising ko, nandyan pa rin yung problema na yan.
Pag iniisip mo palagi, permanente ang iyong problema, permanente din ang iyong lungkot. Pero pag naisip mo na hindi permanente, magbabago din, mawawala din ang iyong problema, may pag-asa at diyan papasok ang tuwa sa iyong puso. Pangalawang P na kailangan alisin sa isip pag may problema, huwag nating isipin na ang ating problema ay pangkalahatan, pervasive. Di ba? Pag meron kang problema, naapektuhan din yung ibang parte ng iyong buhay. Kamukha ng iyong trabaho, napapabaya ng iyong ginagawa. Pag meron kang lungkot, pati yung pag-aaral ng mga bata, naapektuhan. Pati yung iyong relationship sa iyong mga kaibigan, naapektuhan. Malungkot ka, pati sila nalulungkot. Unti-unti, pati din sila lumalayo sa buhay mo. Kung meron kang problema sa iyong asawa, yun lang yung problema mo. Huwag mo nang idamay yung iba. Kung wala ka naman talagang problema sa iyong trabaho, so pagbuti mo yung trabaho, mag-focus ka doon. Huwag mong idadamay yung ibang aspeto ng iyong buhay dyan sa isang problema mo. Magagawa ba natin yon? Mahirap pero posible kung tayo ay magfo-focus. Anong ibig sabihin na pangkalahatan? Hindi ibig sabihin na pag meron kang isang problema na kumakalat na ito, na idadamay mo na ang lahat. Kamukha pag merong isang sirang kamatis, kailangan mong ihiwalayan. So you need to isolate it. And remember that the other parts of your life are still healthy and good. So wag mong idadamay yung mga hindi naman dapat kasali dyan sa iyong problema. Yung pangalawa. Pangatlo, kailangan nating isipin na ang problema ay hindi personal. Walang personalan. Huwag mo iniisip na ikaw lang ang may problema. Dahil pag pinepersonal mo ang problema, lalo kang mabibigatan, lalo kang mahihirapan. Huwag mong sisisihin yung sarili. Napakarami mga tao, ganyang ginagawa. Sinasabi, bakit kaya ako iniwan? Kasi siguro, pangit yung ugali ko. Siguro dahil pangit ako. Siguro dahil tumaba ako. Do not make it personal. Sometimes, it is not us who has a problem. It is the other person. Kaya kung meron kayong away ng iyong asawa, kung nagbabae siya, hindi mo problema yan. Problema yan. Huwag mo sisisihin yung sarili. Pero maganda din na suriin ang sarili. Isipin, ano pa kaya yung magagawa ko para ma-improve yung aking sarili, yung aking pagkatao. Kasi ang pangangaliwa ay isang sinyalis na may hinahanap ang lalaki. Dahil ganyan tayong tao eh. Gusto natin palagi merong bago sa ating buhay. Kaya nga, ang relasyon ng tao, kailangan merong stability, faithfulness, pero kailangan din na merong excitement, merong pagbabago, change. Kailangan balansehin yung dalawa. At nasa sentro pa rin nun, yung pagnanais na lumago, na maging mabunga yung ating pagsasama at relasyon sa bawat isa. Why do we receive sufferings in our lives? Galing ba lahat sa Diyos yan? Huwag natin sisihin ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil kung gagawin ng Diyos na smooth lahat, kokontrolin ng Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay, ay magiging robot na lang tayo. Mawawala yung ating pagkatao. Tayo ay tao sa pamamagitan ng ating mga karanasan at parte dyan yung ating nararanasan na sakit. Pag inalis ng Diyos yung sakit, yung paghihirap, nawawala ng iyong pagkatao. So maniwala, magtiwala na may halaga ang iyong pinagdadaanan. At ipagdasal mo yan. Tanong mo sa Diyos, para saan ba itong aking pagsubok na ito? At ano ang matututunan ko dito para ako ay maging mas mabuting tao, maging mas banal na Kristiyano? Pinagdadasal ko po kayo. Sana maituwid nyo yung pag-iisip. May problema na kayo, huwag nyo nadagdagan pa. Manatili kayong tapat at mabuti, nakikita ng Diyos ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan, at kayo ay pagpapalain ng Diyos yan sa inyong kagandahang loob. Do not take long in your sadness, in your depression. Yes, you can be sad, but give yourself also the permission to be happy. Pangalawa, do not depend your happiness on others. Pag hinahanap mo ang tuwa mo sa ibang tao, nag-e-expect ka
na gawing kang masaya ng taong yan, you will be disappointed. Dahil tayong mga tao, hindi tayo ang may-ari ng tuwa. It is God at ito ay regalo sa atin. Gusto mo bang maging masaya? Ito yung unang-unang gawin mo. You should love yourself first. Bago mo hanapin na mahalin ka, niyang iyong ex-partner or ex-boyfriend, ang tanong, ikaw ba, minahal mo bang sarili mo? Kasi bakit ba tayo nagmamahal? Nagmamahal tayo kasi meron tayong gustong ibahagi at ibigay sa iba. Hindi tayo nagmamahal dahil nag-e-expect tayo na mahalin tayo ng iba. Tuwa mo yung nagbibigay, tuwa mo yung nagbahagi. Ngayon, kung hindi in-appreciate yung binigay, yung pagbabahagi mo, yung pagsasakripisyo mo, hindi mo dapat problema yon. Problema yon nung taong binigyan mo. Wala kang problema sa pagmamahal. Kung nagbigay ka, nagsakripisyo ka, at sinayang lang yung pagmamahal na yon, isipin mo ito, walang nasasayang sa nagmamahal. Walang nasasayang sa taong nagpapakita ng kabutihan. Dahil lahat ng kabutihan natin ay babalik din sa atin. Kung hindi man yung taong yon, ibabalik niya sa iyo o re-reciprocate, ang Diyos kita niya lahat. So, mas maganda na magtiwala ka unang-una sa Diyos bago do sa taong minahal mo. Susunod, you have to make a dream for yourself. You need to have a vision for yourself. Hayaan mo muna yung lalaking yon. Maaring meron kayong panaginip para sa bawat isa, para magkaroon ng pamilya. Kailangan din na magkaroon tayo ng sarili nating panaginip at plano. Ano yung plano ng Panginoon ngayon para sa iyo? Kailangan mong dasalin ito. Kailangan mong hilingin ito sa Diyos. Tandaan mo, minsan sa buhay, hinahayaan tayo ng Diyos na masaktan, masira ang ating plano para makapasok yung plano niya, para makita natin yung kagustuhan niya. It is only when our hearts are broken that God can enter into our hearts. Tandaan mo yon. Ang mga nasirang plano, nandyan yan. Minsan gawa din yan ng Diyos dahil meron siyang gustong mas magandang plano o meron siyang mas magandang panaginip para sa iyo. Tandaan mo yon. So, if you are sad, accept that. But after giving time, bigyan mo ng oras at panahon yung iyong sarili, tumayo ka muli, mag-umpisa ka muli. Tinatanong mo, bakit ganun kabilis para sa kanya, kalimutan ka? Hindi mo problema yon. Problema niya yon. Bigyan mo ng panahon yung iyong sarili. So, I want you to pray over this. Tanong mo sa Diyos, Panginoon, dito sa aking failed relationship, dito sa aking nasirang ugnayan, pagsasama, dito sa taong minahal ko, saan mo ba ako dinadala? Ano ba yung tinuturo mo sa akin? Ano ba ang iyong kagustuhan ngayon na dapat gawin ko sa aking buhay? It's okay to be confused. It's okay to be lost. Lahat tayo nalilito. Madalas hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero mas mahirap maghanap ng daan sa dilim. Tandaan niyo yan. Paano dumidilim ang ating buhay? Sa lungkot. Pag nakasarang yung mata dahil ikaw ay umiiyak, dahil ikaw ay nagkukulong. Kaya nga, kung gusto mong makitang daan para mag-move forward ka, para magpatuloy ka sa buhay na ito, anong kailangan mong gawin? Magdasal, magpatulong sa Banal na Espiritu para ihawi yung iyong lungkot. Dahil sa pamamagitan lang ng Banal na Espiritu, doon kanya bibigyan ng lakas, ng tuwa, ng karunungan, ng katalinuhan para pagpatuloy mo ang iyong buhay. So again, it's okay to be sad. Okay lang yan. Tanggapin mo. Pero sana naman, bigyan mo din ng pagkakataon sarili mong maging masaya. Pwede kang maging masaya kahit na wala yung taong yun. Kung umalis siya, hindi siya para sa'yo. Tandaan mo yan. At naniniwala ako, may makikita ka pang mas mabait, may makikita ka pang mas maunawain, na mas magmamalasakit sa'yo, mas magmamahal sa'yo, mas sweet kesa sa kanya, mas gwapo pa sa kanya. No? Tandaan mo yon. Kung umalis siya, hayaan mo siya. Dahil hindi ka papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang mabuti, pagpapala at bendisyon sa buhay mo. Father, nagdadasal naman po ako sa Kanya.
kay Lord ng mataimtim. Pero bakit parang hindi ko po siya nararamdaman sa mga oras na ito? Ang bigat-bigat na po ng pakiramdam ko. Parang ako po ay pinagsaklukban ng langit at lupa. Kahit pa po tuloy ako lumalaban, pero para na akong hindi na binibigyan ng pag-asa. Yung mga tao na inaasahan ko maging instrumento ng Panginoon, sila pa ang dahilan ng pagkalukmok ko ngayon. Alam mo po, Father, pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Patawarin nawa ako ng Panginoon at niyo po, pero ganun po kasi ang aking pakiramdam sa ngayon. Ginawa ko naman po lahat na magagawa ko at 100% naman po sinusurrender ko sa Panginoon. Makapangyarihan ang Panginoon, alam ko po. Pero bigong-bigo po ako ngayon. Hindi naman po isang beses na sinuko ko ang lahat sa Kanya, pero wala pa rin nagbabago. Father, please help me to pray for enlightened heart and mind kung bakit ganon pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari itong aking problema. Meron pong napakagandang quotation, sabi po, when God gives you your prayer, that is God's direction. But when God do not give you what you pray for, that is God's protection. Tandaan po natin na minsan, pag hindi agad binibigay ng Diyos sa atin, hindi ibig sabihin na hindi na. Minsan, tayo ay pinapahintay lang ng Diyos dahil may mas mabuti at mas magandang darating. And remember, the best things in life takes time. Ang pinakamagandang relo, Rolex. Pinakamahal daw pong relo. Bakit mahal? Because it takes a long time. And kasama po dun sa paggawa ng mahal na relo ay mga mamahalin na bato, mamahalin na materyales. At ang mga mamahal na bagay, napakahirap punin. Kamukha ng ginto, kailangan mong maghukay. Kung ito ay perlas, kailangan mong sisirin sa dagat. Kung ito ay langis, kailangan magpagod ka, pagpawisan mo. So, if you want the best things in life, you really need to wait. God knows what is best for us. Kaya nga palaging pinapaalala sa atin ng Panginoon na kayo ay magtiwala sa akin. Napakaganda nga ng sabi niya sa Ebanghelyo, kung magtitiwala lang kayo sa akin, magagawa nyo yung nagawa ko. At higit pa dito. Anong ibig sabihin ng Panginoon doon? Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating tiwala, tayo ay makakagawa ng mga milagro sa ating buhay. No? Great miracles come from a deep faith. Pero okay lang na maramdaman mo na minsan ikaw ay nanghihina sa buhay. Okay lang na minsan tingin mo sa iyong buhay ikaw ay bigo. Kailangan mong tanggapin yung iyong kahinaan. Ang tawag natin dyan ay ang kadiliman ng ating kaluluwa. It is the dark night of the soul. We feel so weak and vulnerable sometimes. Kahit din ang mga alagad ng ating Panginoon, naramdaman yan na after doing, giving everything that they have, nangingisda sila, wala silang nakuha. Pero paano sila nakakuha ng marami? Sa pakikinig sa ating Panginoon. So, as you listen to what your heart is saying, as you listen to what your body is aching, hinang-hina ka na, latang-lata ka na, ayaw mo na, sumusuko ka na, ang tanong, nakinig ka na ba sa Diyos? Iba yung sinuko mo, yung lahat, doon sa pakikinig sa Diyos. Pwede mong suko yung iyong sarili pero hindi ka nakikinig. Merong ganyan binibigay mo yung sarili pero hindi ka nakikinig. So, napakalaki na grasya ang matatanggap natin sa pakikinig pa lang. Dahil mararamdaman natin na nandyan ang Diyos, hindi tayo iniiwan. Listen to Jesus and do not stop. Keep on going. If you need to stop, stop. If you need to rest, rest. So do whatever you can to make things all right. But trust in the Lord that God is doing something. It may be invisible, hindi mo man nakikita, pero may ginagawa ang Diyos. But you need to open yourself. Kailangan mulat ka. Bukas ang iyong isip, bukas ang iyong tenga, bukas ang iyong puso sa kaluluwa. Dahil pag sinara mo sarili mo, you may be missing God's grace. You wait. Maghintay ka. At hindi ibig sabihin binigay mo na yung 100% mo ay sigurado na ang tagumpay. Kahit na diligan mo 100%,
Yung buto na katanim-tanim mo pa lang ay bukas hindi naman tutubo yan at magkakaroon ng bunga. Kahit na ipagdasal mo na tumubo bukas yung katatanim mo, hindi tutubo yan. Kailangan mo talagang maghintay at maniwala. Dito ka inaanyayahan ng Diyos. At tanong, bakit ka ba nagmamadali? Magandang tanong din po yan sa ating lahat. Bakit ba tayo nagmamadali? Pinaghihintay tayo minsan ng Diyos kasi baka yung nasa harapan natin, hindi man natin mapansin-pansin. Baka ang hinahanap mong pagpapala ay nasa harapan mo na. Kaya nga ikaw ay pinahinto muna ng Diyos. Tanungin mo din ang iyong sarili, ano bang nakapaligid sa akin? Ano bang nasa harapan ko ngayon sa aking buhay? Kung anong nasa harapan mo, yan ay biyaya ng Diyos. Kung hindi mo kayang magpasalamat sa kung ano yung ngayon, bakit anong pagkakaiba nun sa ibibigay ng Diyos? Kung sa mga maliliit na bagay at biyaya, hindi mo na ma-appreciate, mas pa pag binigyan ka ng malaking bagay ng Diyos. Dahil ang naging ugali mo ay unappreciative, ungrateful. So the proper attitude that while you wait is be appreciative, be grateful. And when you are grateful, when you thank the Lord, when you appreciate the things in your life, it is so difficult to fear. It is difficult to be anxious. It is difficult to be afraid. It is difficult to be sad. Because being grateful gives joy to our hearts and soul. So, wait, pray, trust the Lord, and be grateful. Pasalamat ka sa Diyos sa ngayon. Oo, meron kang gusto, pero tandaan mo, may binibigay ang Diyos na kailangan mo. I hope and pray that you keep on praying, keep on hoping on the Lord. Maghintay. Bibigay din ng Diyos kung ano yung hiling mo, kung talagang ito'y makakabuti sa'yo. Pero ngayon, just be thankful, just be grateful. Kung gusto mong makilala ang tunay na ugali ng isang tao, bigyan mo siya ng 3 bagay na ito. If you want to know the true character of a person, give that person these 3 things: time, power, and wealth. Ito ang 3 bagay na nakakapagpalitaw ng tunay na ugali o pagkatao ng isang tao. Diyan mo malalaman ang katotohanan kung sino ba siya talaga. Kung meron siyang panahon, kung meron siyang kapangyarihan, at kung meron siyang kayamanan. Bigyan mo ng oras ang mga estudyante. Sabihin ng teacher, okay class, wala tayong klase. Tignan mo kung anong gagawin ng estudyante. Diyan lilitaw kung sino talaga yung matalino, masipag mag-aaral, o diyan lilitaw yung mga tamad. Ang maliit na bata, sabihin mo sa kanya, ikaw mamili kung ano yung gagawin natin ngayon. Ikaw mamili kung anong kakainin natin ngayon. Ikaw mamili kung saan tayo pupunta, mamamasyal. Makikita mo kung ano ang tunay niyang ugali at gusto. Gusto mong malaman ang katotohanan, ugali ng isang tao? Halimbawa sa isang taong mahirap, dukha. Bigyan mo ng pera. Tignan mo kung saan niya gagastusin. Pwede sa bisyo, sa kanyang sarili, pwede sa pagkain, para sa kanyang pamilya. What reveals our true character are these 3 things: time, power, and wealth. Diyan natin malalaman kung sino ba ang mabuti sa masama. Sino ba ang mabait sa makasarili. Dito po sa ating ebanghelyo, narinig natin, pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang bahay, ari-arian, at mga ibang alipin. Dito sa isang alipin o katiwala niya, lumitaw kung ano ang tunay niyang ugali. Nung wala nang nagbabantay, meron siyang panahon, meron siyang kapangyarihan,
Hawak niya ang ari-arian. Ano ang lumitaw sa kanya? Naging masama siya. Naging abusado. Pinagbubugbog daw ang ibang kasama niya. Uminom, nagpakabusog, naghari-harian sa bahay ng kanyang Panginoon. Pero hindi niya alam, darating ang kanyang Panginoon sa oras, sa panahon na hindi niya inaasahan. At dahil dito, makikita ng Panginoon ang tunay niyang pagkatao. At dahil sa masama niyang pagkatao na lumitaw, lumantad, siya ay naparusahan. Pero kung ginamit lang niyang mabuti ang kanyang oras, kung ginamit niyang mabuti ang kapangyarihan at ari-arian, siya'y makakatanggap daw ng malaking gantimpala. That is why we are reminded, my dear friends, the time that God gave us is a test of our character. The power that God gave us is a test of our time here on earth. When God gives you wealth, God is testing you. Are you worthy to receive more wealth? Kailangan maging matalino tayo sa paggamit natin sa tinanggap nating oras, lakas, at kayamanan galing sa Diyos. Dahil kung aabusuhin mo ang oras mo, hindi ka bibigyan ng kapangyarihan at ng kayamanan ng Diyos. Kung hindi ka marunong gumamit ng kapangyarihan, abay, hindi dadagdagan ng Diyos ang iyong grasya. Ang panahon po natin, ang lakas natin, ang kayamanan na hawak natin, diyan nasasalamin ang susunod na regalo, grasya at pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, paano ko ba ginagamit ang oras at panahon na pinagkaloob ng Diyos sa akin? Ginagamit ko ba ng mabuti ang aking lakas? Nakasalalay ang darating na grasya at biyaya sa kung paano natin ginagamit ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating lakas at kayamanan ngayon. Our time, the power, wealth reflects the grace that is to come, the grace that we will receive. Use them well, you will be rewarded well. Use it poorly, you will be living in poverty. It can't keep me wrong. It's just the table and the shame. A power inside me say, yeah. Set me free in a power inside me. In a shame and breath for energy. She the shame. A power inside me should have died. With a full energy. The tango, she let me for the vitamin C. The energy is coming, it's gonna be. It's good that you wanna see. I feel it when through me and need a boost to something special that gonna give me rosa juice. Try to breathe full energy. Been the power when it is inside me. And she should try it. It's what I need, yeah. She should check it. It's what I need, yeah. She should check it. It's what I need, yeah. She should check it. It's what I need, yeah. Well, and I feel it trying to push it and turn to something special that's gonna give me in rose into the day. Wait for it, full of energy. A power shine me should have died with a full energy.
energy. The tango, lemon full of vitamin C. The energy is coming, it's gonna be, it's good that you wanna see. I feel it when through to me and need a push to something's better that gonna give me rosa juice. Tired of grateful for energy, been the power when it is inside me. And she's a child, it's what I need. She's just attractions, it's what I need. She's just attractions. Today, something wonderful will happen. Ngayong araw na ito, may maganda, may mabuting mangyayari. Ito daw po ang palaging sinasabi ng aming obispo dito sa Pampanga, si Archbishop Dong Lavarias, sa araw-araw na kanyang paggising. Bakit po sinasabi niya ito sa kanyang sarili? Para daw po hindi niya makita ang buong araw, ang buhay niya, na puro na lang daw pong trabaho at schedule. Dahil pag ang tingin mo sa araw mo, sa buhay mo, puro trabaho, puro schedule, nawawala yung tuwa, nawawala yung saya. Oo nga po, no? Sometimes we lose that excitement and anticipation in our life. Dahil lang nakikita natin yung kailangan nating gawin, yung pagod. And I think that is a very good advice on how we should start our day. Yes, more than praying, more than thanking the Lord for another life, more than asking for good things, one good way to start your day is to be excited, to anticipate that something wonderful and good will happen to you today. Amen? But the question is, how do you start your day? Marami sa atin, inuumpisahan ang ating araw. Paano? Sa pamamagitan ng pagtingin sa cellphone. Tinitignan yung ginagawa ng ibang tao. Kaya naman merong inggit sa ating puso. May kasabihan nga sa bawat tagumpay, mayroong naiinggit na kapitbahay, sabi nila. Di po ba? Bakit dumami yung mga inggitera ngayon? Kasi kasalanan ng social media. Nakikita yung ginagawa ng ibang tao at pagkatapos kinukumpara yung sarili. Paano mo inuumpisahan ang iyong buhay? Yung ibang misis, inuumpisahan ang araw nila sa galit. Hindi yung cellphone nila yung chinecheck. Chinecheck nila yung cellphone ng kanilang asawa. Amen? Makikita, sino to? Ka-message mo. Titignan yung gallery, yung picture. Sino to? Mga kasama mo kagabi. That is a very sad reality. Umagang-umaga, uumpisan mo bagong araw, bagong buhay, walang tuwa, walang saya, negativities. But try it, include it in your prayers. Subukan mo sa iyong pagdarasal, maniwala ka na ngayong buong araw may mabuti at magandang mangyayari. Yan din po yung nakalimutan ng mga Pariseo. Tinatanong ng mga disipulo ni San Juan, bakit itong mga Pariseo palaging nag-aayuno, palaging nagsasakripisyo? Bakit kayo? Hindi kayo mag-ayuno. Kain na kayo ng kain, sabi nila sa kanila. Sabi nila sa Panginoon, sa kanyang mga alagad. Anong sinagot ni Jesus? Makakapag-ayuno ka ba? Makakapag-fasting ka ba? Makakapag-sakripisyo ka ba? Na nandun ka sa handaan ng kasalan? Na alam mo, bisita ka? Na alam mo, nandyan yung mga kinakasal? What does Jesus mean? Sinasabi niya at pinapaalala, baka nakalimutan niyo na maging masaya araw-araw. To be excited, to anticipate good graces that are being experienced in this life. Huwag niyo lang tignan ng buhay bilang trabaho, bilang sakripisyo. Life is more than doing things. But life is all about celebrating, being grateful, living life to the fullest. Believe that everything that will happen throughout the day is God's will. And everything that happens throughout your day is for your own good. Walang pinapadala ang Panginoon sa ating buhay na masama. Itong lahat at the end ay nakakabuti pa rin sa atin. Lahat na nangyayari sa atin, grasya, para tayo ay mailapit ng Diyos sa Kanya, para tayo ay maging
banal. That is why believe that every day is wonderful. Believe that every day is grace-filled. Meron po akong isang parishioner, kwento po niya, na itong kanyang katrabaho, nagpa-excuse na mag-absent dahil sasama po doon sa fluvial parade procession dito po sa Apalit. Piyesta po ni San Pedro. Ang tawag po nila sa kanya sa Kapampangan, Apong Iro. Dahil 2 years na po na walang celebration, excited daw po itong kanyang katrabaho na makasama, sasakay ng bangka. Sila po ay sasama doon sa prosesyon, sa ilog. Ang tawag po dito ay libad. Pero kahit na paano po siya daw makiusap, hindi po pinayagan ng boss. Deboto po ni San Pedro, galit na galit. 2 years nang hindi ginagawa yung kanyang panata. Talagang nagtatanim ng galit. Pero nung hapon pong yun, may nangyari. Baka nabalitaan niyo po sa news. Merong isang bangka na tumaob, na kuryente po yung mga nakasakay. May 2 na pong namatay. At nung nabalitaan po nung kanyang katrabaho, na bigla siya. Bakit? Kasi po dapat isa siya dun sa mga nakasakay dun. Kung pinayagan siya na mag-absent, sasakay din siya doon sa bangkang yon dahil kakilala niya, kaibigan niya, kamag-anak niya, yung mga nakasakay doon sa bangkang yon. At nakita po niya kung gaano kabuti ang Panginoon, that God has a plan. Gumawa ng paraan ng Diyos para siya ay iligtas sa kapahamakan, sa kamatayan. Ibig po ba sabihin, yung mga nasawi, yung mga nasaktan, hindi sila mahal ng Diyos? Hindi. Maaaring meron din magandang plano ang Diyos sa hinaharap. God also uses our hurts, our pains, and even death. Remember that. For our good and for the good of everybody. Do not see pain and death as bad. Why? Because remember, Jesus, His Son, also suffered and died. Paano natin masasabi na ang sakit at kamatayan ay masama? Kung ang anak ng Diyos si Jesus nasaktan, namatay, at dahil dito, nagkaroon tayo ng grasya at muling pagkabuhay. Remember this. Everything that happens in our life, in this world, in the end, will be for the greater good. Walang nangyayari na hindi para sa ating ikakabuti at ikakabuti ng lahat. Kaya napakaganda. Paniwalaan natin, araw-araw, ganito tayo gumising. Oo, magpasalamat ka sa Diyos. Oo, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Oo, humingi ka ng mga mabubuti at magagandang bagay para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya. But please remember to believe that and to say that to yourself. Something wonderful will happen to me today. May mabuting mangyayari sa araw na ito. Yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong tuwa at saya.